Magandang gabi po. Kumusta ho kayo? Mabuti naman po. Kayo po. Okay, alhamdulillah. Saan po ang lugar niyo, sister? Dito po sa Bacoor po. Okay. Sa Bacoor. Malapit sa saan sa Bacoor? Dito po malapit sa SM Bacoor po. Ah, Opo. so, okay. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, amma ba'd. Una sa lahat ay idalangin po natin sa Panginoon, naway kayo ay kanyang ingatan sa lahat ng mga masasama. Ganon din ay idalangin po natin sa Panginoon, naway pagkalooban niya ng maraming kabutihan ng maikling oras po natin ngayon. Ang usapan po natin, sister, ay tungkol po sa ano po ang dapat maunawaan ng bawat isa sa atin na tunay na tagumpay, tunay na kabutihan ng kanyang sarili, at yun din ang kanyang pagsusumikapan, ipagkaloob sa kanyang sarili. So ang mga ganitong katanungan ay nagkakaiba po ang mga pag-uunawa ng mga tao, kundi sila po ay nagkakaisa sa ganitong pagsusumikap. Dahil sa lahat ng mga ating pagsusumikap, wala po tayong layunin maliban lang sa paghahanap o pagsusumikap upang maipagkaloob natin, maibigay po natin sa ating mga sarili ang kanyang tunay na kabutihan. So lahat ng ating pinagsusumikapan na mga gawain, ito lang ang ating layunin. So lahat ng mga tao, sila po ay nagkakaisa sa isang bagay na ito. Nagkakaiba ang mga tao tungkol po sa dinaanan ng bawat isa sa kanila patungo sa tinatawag na kabutihan, patungo sa tinatawag na tagumpay ng ating mga sarili. So mayroon sa mga tao ay sila po ay nagkamali sa anuman na natahak nila na daanan papunta sa tagumpay na ito. Para po tayo makasigurado, sister, na ang ating matahak o madaanan na daanan papunta sa tunay na kabutihan ng ating mga sarili ay ang nararapat po sa atin ay kumuha po tayo ng advice, kumuha po tayo ng payo. Ang nararapat magbigay sa atin ng payo, advice, ay yung halimbawa siya po ay alam niya ano po ang ikakabuti ng mga tao at batid niya ang ano po ang makakasama sa mga tao. So sino po ang tinutukoy po natin na alam niya ang ano po ang ikakabuti ng lahat ng mga tao at alam niya ano po ang makakasama sa lahat ng mga tao? Siya yung tinatawag na Panginoon. Dahil sa ang Panginoon, kabilang sa kanyang napakarami ang kanyang mga magagandang katangian, kabilang sa kanyang mga matataas na katangian, siya po ang tagapaglikha sa lahat ng mga linikha, siya ang tagapanustos sa lahat ng mga linikha, siya ang tagapangasiwa sa lahat ng mga linikha, siya ang tagakontrolado sa lahat ng mga pangyayari, siya ang tagapagbigay ng buhay, siya ang tagabawi ng buhay, siya ang nagmamayari sa lahat ng mga bagay. So, dahil sa ganito ang katangian ng sinuman ng nararapat magiging Panginoon, sa kanya dapat ipaubaya ano po ang tunay na kabutihan ng ating mga sarili at tunay na tagumpay ng ating mga sarili dahil sa siya po ang nakakaalam.
Katulad ng kanyang sinabi, alay alam man khalaqa wa huwal latiful khabir. Hindi mo ba alam, O Muhammad, na ang iyong Panginoon ay alam niya kung ano ang ikakabuti ng kanyang mga linika at alam niya ano po ang makakasama sa kanyang mga linika. So, kung papakinggan po natin ang ang kanyang naibigay na payo, advice tungkol po sa matatawag na tunay na kabutihan ng ating mga sarili, pakinggan po natin yung kanyang sinabi. Ito po ay napapaloob sa kahuling-huling banal na kasulatan na ibinaba dito sa mundong ibabaw. Ang tawag sa kanya ay ang Quran. So sinabi niya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko linika ang mga tao, mga engkanto, maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. So yung sinabi niyang pagsamba sa kanya, yun ang kanyang ginawang layunin sa kanyang paglikha sa atin. At yung layunin, yung ginawa niyang layunin sa kanyang paglikha sa atin, yun ang matatawag po natin na tamang daanan at wastong pamamaraan patungo sa tunay na kabutihan ng ating mga sarili. Dahil sa kahit lahat ang mga daanan ay daanan po natin o tahakin po natin para sa paghahanap ng tunay na kabutihan ng ating mga sarili, ay iba ang iba po ang ating mapupuntahan. Dahil sa ang tamang daanan at wastong pamamaraan para po natin makamit o para po tayo ay makaabot sa tinatawag na tunay na para po natin maabutan yung tinatawag na tunay na kabutihan ng ating mga sarili, ay yung ginawa ng Panginoon na layunin ng kanyang paglikha sa atin. So wala po tayong nalaman na layunin ng kanyang paglikha sa atin maliban lang sa iyong tinatawag na pagsamba. Dahil sa iyong tinatawag ng pagsamba sa kanya, ito lang ang pamamaraan para po malugod sa atin ang Panginoon. Kailanman hindi malulugod sa atin ang Panginoon maliban lang sa yung tinatawag na pagsamba sa Kanya. Ang ibig po sabihin, yung pagsamba sa Kanya, ito po ang wastong pamamaraan, ito po ang tamang pamamaraan papunta sa tunay na tagumpay ng ating mga sarili. Dahil sa yung mga uring pagsamba sa Kanya, lahat po ito ay Kanyang kinalulugdan. Lahat ng mga uring pagsamba sa Kanya, ito ay Kanyang kinalulugdan. So sino man ang gumawa sa mga uring pagsamba na ito, ang ibig po sabihin ay malulugod sa Kanya ang Panginoon. Kung malugod sa atin ang Panginoon, ay katulad ng ating pagkakaunawa na kabilang sa kanyang mga matataas na katangian, siya ang tagapaglikha sa lahat ng mga linika, siya ang tagapanusto sa lahat ng mga linika, siya ang tagapangasiwa sa lahat ng mga linika, siya ang tagakontrolado sa lahat ng mga pangyayari. Kung siya po ang malugod sa atin, ibig po sabihin na malugod sa atin, lalo na tayo mapalapit sa Kanya, lalo na niya tayo mamahalin. Hindi ba natin masasabi na tayo ang taong natahak po natin ang wastong daanan papunta sa tunay na kabutihan ng ating mga sarili? Dahil sa kung malugod sa atin na ang Panginoon, kung mayroon tayong hihingiin sa Kanya, kung tayo ay hihingi sa Kanya ng tulong, tayo ay Kanyang tutulungan agad-agad. At kapag tayo ay magpapakupkop sa Kanya mula sa isang masamang bagay, ay tayo ay Kanyang ilalayo sa mga bagay na ating kinatakutan. Dahil sa siya po ang tinatawag na Panginoon, kung ano man ang Kanyang ginugusto ay
ito po ay mangyayari kahit hindi gusto ng lahat ng kanyang mga linika. Pero ganoon din kung mayroon naman siyang hindi ginugusto, kailanman ito ay hindi mangyayari kahit ginugusto ng lahat ng kanyang mga linika, dahil siya ang tinatawag na Panginoon. Kaya ang masasabi po natin na wastong daanan, wastong pamamaraan papunta sa tunay na tagumpay, kabutihan ng ating mga sarili ay ang pagsuko sa sarili sa anuman ginawa ng Panginoon na layunin ng ating buhay dito sa mundong ibabaw. Wala pong ginawa ng Panginoon na layunin ng ating buhay dito sa mundong ibabaw maliban lang sa ang pagsamba sa Kanya. Alam po natin na ang pagsamba sa Kanya, ito po ay napakaraming klase, hindi lang isang klase, kundi napakarami. May mga oring pagsamba sa Kanya, ito ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga gawa. May mga oring pagsamba sa Kanya, ito ay magaganap sa pamamagitan ng ating pagsasalita. May mga oring pagsamba sa Kanya, ito ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga pag-uugali. So lahat ng mga uring pagsamba na itong lahat ay napapaloob po sa relihiyon ng Islam. Ang ibig po sabihin, lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, itong lahat ay mga uring pagsamba sa Panginoon at lahat po ito kinalulugdan ng Panginoon. Ang masasabi po natin na ang taong gusto niya tahakin o daanan, ang wastong daanan papunta sa tunay na niyang kabutihan, tunay na kabutihan ng kanyang sarili, ang nararapat po sa kanya, isuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam. Dahil sa lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, lahat po ito ay mga uring pagsamba sa Panginoon. At kapag ang taong naisuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam, siya po ang taong matatawag na alipin ng Panginoon na isinuko niya ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa Kanya. At siya po ang matatawag na alipin ng Panginoon, hindi alipin ng katulad niyang isang linika. Ang nararapat po sa atin mapagsumikapan ay paano po tayo magiging alipin ng Panginoon. Hindi yung paano po tayo magiging alipin ng isang bagay dito sa mundong ibabaw o katulad na o di kaya isang alipin, paano po tayo magiging isang alipin ng katulad nating isang linika. Hindi, ang nararapat po sa atin para po tayo makasigurado maibigay po natin sa ating mga sarili ay paano maibigay po natin sa ating mga sarili ang kanyang tunay na kabutihan ay paano po tayo magiging alipin ng sino po ang karapat dapat magiging Panginoon. Dahil sa kapag tayo ay matatawag na alipin ng Panginoon, totoong alipin ng Panginoon, ay malulugod po sa atin ang Panginoon. Kapag malugod po tayo sa Kanya, kapag malugod sa atin ang Panginoon, tayo ay Kanyang mamahalin, tayo po ay lalo na tayo mapapalapit sa Kanya. At kung mayroon tayong hingin sa Kanya na tulong, ay yun ay Kanyang ibibigay, ipagkakaloob sa atin. So, katulad ng ating naipaliwanag, wala po tayong masasabi na tunay na wastong daanan papunta sa kabutihan ng ating mga sarili maliban lang sa isuko po natin ang ating mga sarili sa relihiyon ng Islam. Ngayon, paano po natin maisuko ang ating mga sarili sa relihiyon ng Islam? Ito po ay sa pamamagitan ng pagyakap o pagpasok sa relihiyon ng Islam. Paano po tayo makakapasok sa relihiyon ng Islam? Ito po ay sa pamamagitan ng isang hakbang lang. Tayo ay makakapasok sa relihiyon ng Islam. Ano po yung isang hakbang? Yung tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon, ito po ay napapaloob dito ang tatlong bagay. Ang unang bagay, ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso, si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, dapat po natin ito bigkasin sa pamamagitan ng ating mga bibig,
Hindi na sapat na tayo ay matatawag na Muslim, hanggang doon lang tayo sa paniniwala sa ating mga puso, kung di kailangan natin ito mabigkas maliban lang sa kung tayo ay hindi makakapagsalita. Pangatlong bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso at binigkas ng ating mga bibig, nararapat po sa atin isabuhay sa pamamagitan ng bawat bahagi ng ating katawan. Kaya tiyakin po natin, siguraduhin po natin na walang maikikilos ng bawat bahagi ng ating katawan maliban lang sa ito po ay naaayon sa anuman pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig. Ang ibig po sabihin ay siguraduhin po natin na bawat gawain na ginagawa ng mga bawat parte ng ating katawan, lahat po itong mga gawain na kinalulugdan ng Panginoon. So kapag nabuo po natin yung tatlong bagay, tayo po ay makakapasok sarili, tayo po ay makakapasok sarili ng Islam, tayo po ay matatawag na Muslim, tayo po ay matatawag na alipin ng Panginoon na isinuko niya ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa kanya. Tayo po ay matatawag na alipin ng Panginoon na nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon. Alam po natin ano po ang pinaghanda ng Panginoon sa isang alipin ng Panginoon na siya po ay nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon. Napakaraming mga mahalagang bagay na pinaghanda ng Panginoon para sa kanya. Kabilang sa mga mahalagang bagay na ito ay kahit noon ay nakagawa ng maraming kasalanan, ilagay po natin na napuno niya na kasalanan ng mundo na ito dahil naman sa siya po ay nagbalik loob sa kagustuhan ng kanyang Panginoon. Lahat po ito ay maipapatawad ng Panginoon sa kanya, at ibig sabihin ay buburahin ng Panginoon, hindi lang siya buburahin kundi papalitan pa ng maraming kabutihan. So ganito kahalaga ang simpleng gawain na ito, sobrang napakahalaga. Kaya nararapat po sa atin kung mayroon tayong naunawaan na isang napakahalagang bagay, huwag natin ito palampasin. Dapat po natin samantalahin, huwag natin ipagpadamot sa ating mga sarili dahil sa tayo mismo ang nakakaalam, hindi po natin hawak ang ating buhay, hindi po tayo makakasigurado kung aabot tayo sa susunod ng mga panahon. Kaya ang nararapat po sa atin ay huwag natin palampasin, huwag natin nararapat po sa atin, samantalahin po natin yung naunawaan po natin na isang napakahalagang bagay. Para po tayo makasigurado ay isabuhay po natin yung tinatawag na unang hakbang sa pagpasok sa relihiyon ng Islam, katulad ng ating naipaliwanag kanina. So ganito lang, sister, sundin niyo po ako sa aking bibigkasin. Halimbawa, ibibigkasin natin ito muna sa lingwaheng Arabic, tapos i-translate natin sa lingwaheng Tagalog para maunawaan po natin ano po ang kahulugan ng ating binibigkas. So kalakasan po natin, sister, ang ating pagbibigkas. Okay. Itaas po natin ang ating kanang kamay. Ito ay ang kahulugan ay ang ating sinasamba, kabilang sa kanyang katangian ay siya po ay nag-iisa. Ibig po sabihin na nag-iisa, wala siyang kaaga, wala siyang katambal. Hindi po tayo pwede magkaroon ng dalawang Panginoon, di kaya tatlong Panginoon, dahil sa magugulo tayo mismo, dahil sa siguradong magkakaagawan sila ng kagustuhan kung marami o dalawa ang ating Panginoon. Kaya isa sa napakahalagang katangian ng sino ang nararapat magiging Panginoon ay wala siyang katambal. Panginoon na walang katambal, nag-iisa at wala siyang kaagaw. Ito ang kahulugan. So sundin niyo po ako, sister, sa anuman bibigkasin ko. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
abduhu abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu wa ashhadu wa ashhadu anna na Isa isa abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat walang Diyos na karapat-dapat sambahin sambahin maliban kay Allah, maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi at ako ay sumasaksi na si Muhammad na si Muhammad ay kanyang sugo ay kanyang sugo at alipin, at alipin, at ako ay sumasaksi at ako ay sumasaksi na si Jesus na si Jesus ay kanyang sugo ay kanyang sugo at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa iyo, sister. Ikaw po ang pinili ng Panginoon na ipinagkaloob niya sa iyo ang napakahalagang bagay na ito. Ito po ay nangangahulugan dahil sa ikaw ay mahal ng Panginoon. Ikaw ang kanyang pinili sa lahat ng kanyang mga linikan at pinagkaloob niya sa iyo ang napakahalagang bagay na ito. Kaya wala po kaming nararapat sabihin sa iyo, sister, maliban lang sa congrats sa iyo, sister. Thank you po. Nag-riyad po pala kayo noon. Opo. Nagtrabaho po ako doon. Gusto ko noon mag-Muslim talaga doon, kaya lang wala pong time kasi kung walang driver, hindi ka makakaalis. Nasa Riyadh po ako ng year 2010 hanggang 13, tapos sa Taif din po. Matagal ka doon, sister. Okay. Kaya po, marami akong kaibigang mga Muslim na ngayon. Mga Maranao. Okay. So, mashallah. Sana po makabisi. Sumasama nga ako sa Madina nun, pero ayaw nila dahil hindi daw ako Muslim. So, ito ang alhamdulillah, sister. Ikaw ang talagang Sa Batha, yung mosque doon. sa Batha, sa Riyadh, di ba? Opo, sa Batha doon talaga po. Pero wala lang talagang time. Masya Allah. So, alhamdulillah, sister. Alhamdulillah. Ikaw po ang pinagkalooban ng Panginoon na napakahalagang bagay. So, sapat na sa atin na ito ay ipagpapasalamat po natin sa Panginoon. Mashallah, congrats sa iyo, sister. Congrats. Opo, kaya nga ginusto ko ng mag-Muslim pero yung mga kaibigan ko din na balik Islam. Parang ang papayapa ng mga buhay nila. Dati mga komplikado yan, mga buhay nila, pero nag-convert sila. Parang biglang buhos yung mga biyaya, ganun. Masya Allah. Isipin ko nga na komplikado na yung buhay niya dahil marami rin siyang kasalanan. Hindi naman tayo perfecto, pero nung niyakap niya yung Islam, parang ang gaan-gaan ng buhay sa kanya. Ngayon, nakapag-asawa na siya ng Pakistani. Sa Riyadh, ang ganda na ng buhay. Masya Allah. Alhamdulillah, sister. Kami po ay nagpapasalam. Lang po ang inaasam-asam ko din para sa akin sana. Inshallah, isama ka namin, sister, sa aming panalangin. Lahat ng inyong pinapanalangin sa Panginoon ay naway tanggapin sa iyo ng Panginoon. So, palagi niyo po kami kasama sa lahat ng inyong mga oras. Sana po makabisita po kayo sa amin dito sa Dasma. Magkalapit lang tayo. Nasa Iskag po kayo. Kinuha ko na lang yung mga number ng mga Iskag eh. Sa Dasma, oo. Kasi gusto ko talaga noon pa. Wala lang talagang nagme-message din ako sa mga group. Kaya lang wala naman sumasagot.
Noraya, bigla na lang siyang nag-message. Sabi ko, sino ito? Kasi hindi ko na siya inaasahan dahil walang gustong sumagot na paano ko magsyahada, Ah. ganon. Pero Okay. yung classmate ko na si Dr. Tumawi, sabi niya punta ka sa NTF dun sa Commonwealth. Aha. Sabi niya, sa pinuningin ko doon. Sige, pag malayo kasi masyado yun, sabi ko. Eh, dito nagtingin-tingin na ako dito. Walang sumasagot. Ah. Sakto naman, ano kaya ang purpose ni Sister Noraya? Siguro talagang pinadala siya ng ala para ganito, matulungan ako. Tama ka, sister. Tama ka, sister. Kasi hindi ko naman siya kilala unang-una. Oho. Kasi walang pumapansin po. Ilang ano na. Sumali na din ako sa Muslim Guide. Yung basta lahat na ng group ng Muslim. Oho. Eh, wala pong pumapansin. Alam po ang nag-message sa akin. Sister, kapag mayroon kang halimbawa, pwedeng itanong mo sa, kunin mo yung number namin po, yung number namin para tayo ay usap sa mga susunod na mga oras, ha? Kung mayroon kayong titiyakin, siguraduhin o itatanong ay aming maisasagot. Opo. Salamat po. Congrats sa iyo, sister.